Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is part 4 na ng ating videos, which is yung how to set up or configuration Wi-Fi setup from scratch. So dito guys, sa part 4 ng video natin is kung napanood nyo yung part 3 is nakapag-wiring diagram na tayo, which is tapos na natin yung ating single bendo. So ipapakita ko sa inyo guys yung ating single bendo. So ito yung SSID ng ating single bendo. Yan, then check nga natin. Yan, so ito siya guys, yung LPBT. Yan, promo rates gumagana, then pag-insert coin is gumagana guys. So ito yung previous sa last natin. So ang gagawin natin dito guys is i-configure natin yung ating Microtech into VLAN setup. So auto select VLAN setup. So first is syempre puntahan muna natin yung ating Winbox para ma-configure natin yung ating ating Microtech. Yan. So ilagin ko lang guys yan. So ito yung interface niya guys. Yan. So kung nasundan nyo guys yung part 1, part 2 at part 3, so meron na kayo nito guys, diba? So dito guys is mag-a-add tayo ng VLAN dito guys. So for example is VLAN, add lang kayo dito, dito, then hanapin nyo yung VLAN. Yan, so for example mag-i-start tayo sa VLAN 10, 20, 30, 40, ganyan 10. Then dapat yung VLAN ID dito guys is 10 din. Yan, then interface is piliin natin yung bridge hotspot. Then yan, so diba dito na siya guys, VLAN 10. Then sunod guys, pwede natin i-copy, pwede tayong mag-add dito ulit, pero add na lang tayo guys para hindi kayo malito. So add na naman para sa VLAN 20. So dito guys is 20 pa rin. Yan, hindi natin napili yung interface na bridge. Yan, then add tayo para sa 30 na VLAN 30 dito, 30 interface is bridge hotspot. Yan, then sunod is hanggang 40 lang tayo guys, 40, then interface is bridge hotspot. Yan, so pag nakaka-create na kayo guys, madali lang to, basta sundan nyo lang ito. Punta kayo dito sa my IP address, then gagawa tayo ng addresses or address list. So add tayo dito para sa 10 guys. Gawin natin 10.0.10.1/24. Then sa interface guys, bridge hotspot pa rin. Apply. Okay. So ayan, meron na tayong mali pala dito guys. Ang interface pala natin is VLAN 10. Yan. So VLAN 10 guys, sorry, nagkamali tayo, VLAN 10 pala guys. Then add tayo guys para sa VLAN 20, 10.0.20.1/24. Then piliin natin yung VLAN 20. So same pa rin, ganun pa rin yung procedure, 10.0.30.1/24. Piliin natin yung 30. Then 10.0.40.1/24. The interface, piliin natin yung 40. Yan. Okay. So, pag okay na yan guys, punta na kayo dito sa my DHCP server, or pwede rin direct kayo dito sa ating hotspot. Dito. Pwede kayong dumirect. Pero dito guys, dadaan tayo dito sa DHCP server. So, may makikita kayong DHCP setup dito. So i-click nyo yan, then hanapin nyo VLAN 10. Next lang dito guys. Yan. Yan. Then DHCP setup ulit para sa VLAN 20.
Next. Para sa VLAN 30. Next. Then last is 40. Next. Then sunod na gagawin nyo guys, punta kayo sa IP pool kasi i-edit natin itong mga name nila. Itong address pool. I-edit natin para hindi tayo malito. So yung DHCP pool 1 is pangalan natin ng VLAN 10. Yan. Di ba napalitan? Sa pool 2, VLAN 20. Sa pool 3, VLAN 30. Then, sa 4 is VLAN 30. 40. Yan. Yan. Goods na guys. So next step na gagawin natin guys, since na meron na tayong IP address at saka DHCP server, then na-edit na rin natin yung name ng IP pool natin. Punta na tayo dito sa hotspot guys. Dito sa hotspot guys, punta lang kayo dito sa server. Then may makikita kayong hotspot setup. So i-click nyo lang yan, hanapin nyo yung ating VLAN 10 para sa VLAN 10. Then next lang tayo dito guys. Yan, para sa ating VLAN 20, next pa rin guys. Ito guys, yung select certificate dapat none. Yan, next. And VLAN 30. So none yan. VLAN 30, 40, yan. Tapos none. Yan. Then, dito guys, palitan natin yung mga name or yung ating MAC per address or address per MAC. Then, dito sa profile guys, piliin natin yung hotspot profile na ginawa natin. Yan, which is ito. Dapat same sila lahat. So, 1. Tapos, yung profile, hotspot profile. Yan. 1. Hotspot profile. Yan. 1. Hotspot profile. Yan. So, goods na guys. So, meron na tayong configuration ng ating VLAN auto select. So, ito guys, i-delete lang natin ito. Yan. Yan. So, since na okay na yan guys, is ano ba ang sunod natin? So, ko-configure na tayo ng ating 5v5 para ma-VLAN na natin yung isa nating bendo guys. So isi-set up ko lang guys yung ating 5v5 para ma-set up na or ma-configure natin yung ating VLAN auto select or 5v5 router guys. Yan. So yan nga guys, na-set up na natin yung ating 5v5. So before we start guys, ano ba yung sinasabi kong 5v5 na router? So, yung 5v5 na router guys is eto siya guys. Ito. Ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. So, yan yung 5v5 na router. Yan yung kailangan natin para maka-VLAN auto select tayo guys. So, kung bibili niyo sa Shopee guys, nasa 700. Marami yan. Yan, tulad nito. So, yung iba-iba lang ng price. Tulad nito guys, 900. Yan yung pipiliin niyo guys. Yan. So, dapat may ganyan kayo guys before kayo mag-auto select. So, since na okay na guys, punta tayo dito sa may disconnect ko lang muna to. Yung wifi natin. Yan, disconnect na. So, punta muna kayo dito sa may internet network option. So, click nyo itong change adapter settings, may makikita kayong ganito. So, kung mapapansin nyo, identify network yung sabi. Kasi mag-static tayo. Static natin yung ating 5v5 para mapasukan natin yung admin dashboard niya. So, dapat ganyan yung IP guys. Then, dito sa default IP gateway, 100.1. Yan.
So, pag okay na yan, hindi na yan identifying network ang sasabihin. So, network 4 na siya, di ba? So, punta tayo dito sa ating mga browser. Yan. Type natin dito 192.168.100.1. Yan. So, ang username at password nito guys is Telecom admin. Tapos, admin Telecom. Yan. So, goods na guys. Diba? So, dito guys, kung papalitan nyo yung password niya, punta lang kayo dito sa may system ata yan. Sana ba yan? Dito rin siguro. Dito guys. Sa homepage, hanapin nyo yung reset. Then, dito nyo papalitan. For example, diba, admin Telecom yung password. So, papalitan nyo dito guys ng new password at confirm password. Yan, di ba? Then punta tayo dito sa advanced. Yan. So kung mapapansin niyo guys is naka LPB setup yung bilan niya kasi bilan 13 siya. So ang gagawin lang natin dito guys, papalitan natin ito ng 10 kasi 10 yung bilan natin. Yan. So dapat yung one mode is bridge 1, bilan ID 10. Then dito sa 802.1p policy dapat nakaka-copy from IP address. Yan. Tapos ang i-check nyo dito LAN 2, LAN 3 para sa ating AP at saka SSID 1 at saka SSID 5 para sa ating wireless network, which is ito guys, itong wireless net na to. Yan yung wifi natin. Then dito sa LAN guys, dapat naka-check itong LAN 2, LAN 3. Yung dalawa guys, LAN 1 pati LAN 4, hindi dapat i-check yan. Dito sa LAN host guys, dapat naka-uncheck ito. Kasi kung default guys, naka-check yan. Uncheck dapat yan, pati itong sa baba. DHCP server, yung tatlo na to, naka-check ito guys. Then dapat i-uncheck natin ito. Yan. Then ang pinaka-last guys, yung sa wireless LAN or WLAN. So ito yung SSID ko guys, hindi ko napapalitan, wireless net. So i-check nga natin kung bago ba natin yung. So yan, kung hindi natin na bago guys, VLAN 10. Apply natin guys, yan. So yan, VLAN 10 na siya guys. Punta tayo ulit dito sa WLAN. So ito lang yung ating SSID guys. Then dito sa authentication mo, dapat naka-open siya o hindi siya naka WPA or WPA2. Dapat open siya guys. Kasi wala namang password yung ating mga Wi-Fi or Wi-Fi window. Same dito sa 5G network. So punta tayo dito sa maintenance and diagnostic. Dito, punta tayo dito sa upstream port. Yan, click natin yan. Ito yung makikita nyo. Then pag default yan guys, naka-optical yan. Then dapat is ilanwan mo para dyan natin isasaksak yung ating ano tawag dito? Dyan natin isasaksak yung internet natin dito sa LAN 1. So magkaiba ito sa mga LPB guys. Sa LPB kasi yung ISP is sa LAN 4. So dito sa Microtech guys, sa 1 dapat sa port 1 mo ilalagay yung in yung IP. Yan, or ISP. Yan. So goods na yan guys. Then after that sana yun. Yan. So obtain IP address na lang natin yan. Then okay. So yan, okay na siya guys. So dito guys, meron na akong na flash na Node MCU. So kung di nyo alam kung paano mag flash guys, panoorin nyo yung part 2 ng ating flashing. Kasi same procedure lang yung gagawin natin dito guys. So dapat is
panoorin nyo muna guys bago kayo mag-proceed dito. So setup ko lang guys yung ating Node MCU na isa. Pag okay na guys, na-flash nyo na yung inyong mga Node MCU. So may makikita kayong, kasi wireless setup guys yung gamit natin. Pero may makikita ang Wi-Fi setup. Then yung wireless net, yan yung AP ng ating Node ng ating 5v5 na router. So si Wi-Fi dito siya i-connect. So first is syempre pasukan natin itong Wi-Fi setup guys. Yan. So yan, pag napasok na natin yan guys, yung Wi-Fi setup is pupunta na kayo dito sa may mga browser nyo. Yan. Dito sa browser guys, i-type natin 117.217.28.1. Then ito yung makikita nyo. So version 4.4 tayo guys. Ang password nito is admin. Sa baba is admin pa rin guys. Yan. Then enter. So yan. Ito yung makikita natin guys. Punta kayo dito sa system configuration. Then dito guys sa Wi-Fi SSID, hanapin natin yung ating wireless net, which is dyan natin i-connect yung ating Subvendo 2. Yan. So wireless net. Then after that, punta kayo dito sa may Microtech IP. So since na 10.0.10.1 yung ating IP, so dapat wag na natin palitan ito guys, kasi VLAN 10 tayo. So yan yung ginamit nating IP. So halimbawa VLAN 20 na kayo guys, palitan nito ng 20. So since na VLAN 10 lang tayo. Then dito sa Microtech username, same pa rin sa video natin sa part 2. So kung napanood niyo yung part 2 guys, hindi na kayo malilito dito kung anong ilalagay nyo. Then sa pinakababa guys, hanapin natin yung save, para ma-save na natin guys yung ating Wi-Fi. So save natin. So wait natin mag-restart guys yung ating Node MCU. So pag okay na guys, is syempre papasukin na natin yung ating Microtech. So pasukin natin. So connect muna tayo dito guys sa ating piece Wi-Fi, which is yan yung ating SSID sa main vendor natin or sa single vendor natin. So yun, okay na. Then puntahan natin yung Winbox. So ito siya guys. Then connect tayo dyan. Yan. So dapat guys sa port 1 ng ating 5v5 is nakakonect siya sa port 2 ng Microtech natin guys. Yan. So punta tayo dito sa DHCP server, sa DHCP list. So ito na yung ating Node MCU guys, which is ang IP is 10.0.10.254. Ang gagawin natin guys, make a static natin yan. Punta tayo sa hotspot. Then hanapin natin yung host. Hanapin natin ito ulit, yung VLAN 10 natin. Make binding. Then bypass dapat. Then okay. Then dito sa wall garden guys, open lang ninyo ito. Then copy natin guys. Then palitan natin ng 10 ito. Kasi yan yung IP address ng Node MCU sa VLAN 10. Then okay, okay. Then punta tayo ulit dito sa may IP firewall Node MCU. Then copy natin guys. At siyempre palitan pa rin natin ito guys, para sa VLAN 10. Yan. Okay. Yan guys, okay na yung setup natin. So ang last part natin dito guys is yung sa hotspot natin. So download ko lang to guys para ma-edit natin. So ilagay ko lang dito sa folder na to, sa Bluetooth.
Yan. Ayan, puntahan ko lang. Ito na siya guys. Punta tayo dito sa asset, js, config.js. Then dito guys, dapat is 2 yung gagamitin natin dito guys, which is yung interface name. So dito guys, mali yung interface name natin. So ang gagawin natin guys, punta tayo dito sa bridge. So dapat ito yung interface name natin. So makikita yan dito guys, di ba? Sa interface. So ibig sabihin yan yung ilalagay ko dito sa Bendo 1 natin or sa main Bendo natin. So sa Bendo na naman guys, yung interface niya is VLAN 10. So lagay natin dito VLAN 10. Then ang IP niya guys is 254 pero dito is 10. Yan. So Bendo na yun guys, kahit hindi na yan palitan, okay na yan. Then save natin. Then after save guys, punta tayo dito sa Bluetooth, copy natin ito. Punta tayo sa Winbox, delete natin to. Tapos paste natin yung inedit natin na portal. Yan. So wait natin yan hanggang matapos guys. So yan. So okay na siya guys. Close na natin. Then kung mapapansin nyo guys, connected tayo sa Peace Wi-Fi, which is yan yung sa Bendo natin. Yan, lilipat tayo dito sa wireless net. Yan. Connect tayo dyan. Then punta tayo dito sa browser natin. Type natin 10.0.0.1. So yan. So dito guys, kung mapapansin nyo guys, ang IP natin is 10.0.10.253. So yan, di ba? Ang rate niya guys, check natin. So ang rate niya is ito, 10 minutes, 1 hour, 2 hour. So ngayon guys, is papalitan nga natin ito ng rate. So 10.254. Papasukin natin yung admin console nito. /admin. Yan. So admin pa rin guys, kasi hindi ko yan inedit. Yan. So papalitan natin, tignan natin kung kasi sa 1.5 kasi kada sa Bendo pwede mong ibayin yung mga rates. So sa promo rates dito guys is gawin nating 20 minutes. 20 minutes. Yan lang sa VLAN 10 ito guys ha. Yan. So check nga natin kung anong rates ito. So 20 minutes na siya guys. So ngayon guys is ko-connect tayo sa ating Peace Wi-Fi, which is yung main Bendo natin. Connect nga tayo dyan. So dapat mapapalitan yung IP. Hindi na magiging 10.0.10.254. So kung mapapansin nyo guys, napalitan, di ba? 10.0.0.254 na siya kasi dito na tayo nakakonect sa main Bendo natin. Then yung rates dapat is magkaiba. So kung mapapansin nyo dito guys, di ba? Ang 1 peso is 10 minutes, 20 minutes validity. Pero sa Bendo natin guys is magkaiba. So dito sa Bendo natin ay ang 1 peso is 20 minutes, validity niya is 20 minutes. So yan, di ba? Working na working yan guys. So, insert coin tayo. Sa kabila guys is pwede rin tayo magka-insert coin. So close muna natin yan. So dapat mapapalitan ito pag ni-reload natin, kasi nasa Bendo o may Bendo tayo. Yan. So insert coin tayo, automatic yan, gagana yan guys, diba? So yun, ganun lang guys mag auto select Bendo guys. So sana guys ay may naintindihan tayo dito at sana ay nasundan niyo itong video natin. So maraming salamat guys, at sa patuloy naman sumusuporta sa akin. Maraming salamat guys at peace.